Muli no mga apo, kumusta? Ako pa rin ang inyong lulukakoy. At sa video natin ngayon, gusto kong ipaalam sa inyo kung ano ang nakatagong lihim sa pagpapaaresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ito ba'y nararapat o baka sadyang may isang malaking pagkakamali lang na nagawa ang pamahalaan na nais matakpan para hindi umalingaw-ngaw sa taong bayan? Noong March 11, 2025, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga otoridad ng Pilipinas alinsunod sa isang warrant mula sa International Criminal Court o ICC na nag-aakusa sa kanyang mga krimen laban sa sangkatauhan kaugnay ng kanyang gera kontra droga. Siya ay inilipad patungo sa Dahig, Netherlands at kasalukuyang nasa kustodiya ngayon ng ICC. At noong March 14, 2025, humarap si Duterte sa kanyang unang pagdinig sa ICC sa pamamagitan ng video link. At sa pagdinig na ito, itinakda ng hukuman ang pre-trial hearing sa September 23, 2025 upang matukoy kung mayroon bang sapat na ebidensya ang prosekusyon para ipagpatuloy ang paglilitis. Kung mapatunayang nagkasala si Digong, maaaring harapin ni Duterte ang habang buhay na pagkakulong. Ayon sa kanyang abogado na si Salvador Medialdea, si Duterte ay dinukot mula sa Pilipinas at dinala sa The Netherlands nang walang tamang proseso ng batas. Ang kanyang pamilya, partikular ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, ay nagpahayag ng suporta at nanawagan sa taong bayan ng pagkakaisa para sa kanilang ama. Sa pangyayaring ito, mayroon lang akong napansin na hindi tama. May nakita akong balita sa social media na may nangyayaring hindi maganda sa pagpunta ng kasalukuyang administrasyong Marcos sa Amerika. Isang pangyayaring nais matakpan dahil may buhay na nasawi. Maaaring marami na din sa inyo ang nakakaalam kung ano iyon. Sa kasalukuyan, hinihintay ang pre-trial hearing sa September 23, 2025 kung saan tatalakayin kung meron bang sapat na ebidensya upang ipagpatuloy ang paglilitis laban kay Digong. Ang kinalabasan ng prosesong ito ay magbibigay linaw sa mga sumusunod na hakbang ng ICC kaugnay ng mga kaso laban kay Duterte. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nagdudulot ng iba't ibang reaksyon at mga posibleng epekto nito sa Pilipinas. Ang mga Pilipino ay may magkahalong opinyon tungkol sa pag-aresto kay Duterte. Ayon sa ulat ng Brigada News FM, ang pagkakahati ng opinyon ng publiko ay maaaring magkaroon ng epekto sa ekonomiya ng bansa. At ayon pa sa ulat ng Brigada News FM sa Manila, wala daong magiging epekto ang pag-aresto kay Duterte sa nakatakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, ang pag-aresto ay nagpaalala ng tensyon sa pagitan ng pamilyang Duterte at ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring magdulot ng mga pagbabago. Ang mga taga-suporta ni Duterte, kabilang ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, ay nagpahayag ng pagkondena sa pag-aresto ng kanyang ama
tinatawag niya itong isang paglapastangan sa soberanya ng bansa. Nagkaroon din ng mga protesta at kilos demonstrasyon bilang suporta sa dating Pangulo na si Digong. Ngayon, ganito naman ang aking saloobin. Ang pag-aresto ng walang sapat na basihan sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mali at ang pagpapadala sa kanya doon sa Dahig, Netherlands ay talagang mali. At ang ginawang panghihimasok ng ICC sa Pilipinas para hulihin si dating Pangulong Duterte ang siyang pinakamalaking mali. Bakit? Ang pag-aresto ni Digong ay walang sapat na basihan ni hindi nga nakapagpakita ng kopya o hard copy ng kanyang arrest warrant. Ang arrest warrant na binasa ni Nicolas Torre ay nasa cellphone lang. Tama ba yun? At kung talagang makasuhan si Digong dahil sa kanyang madugong war on drugs ng kanyang administrasyon noon, dapat ay dito lang sa Pilipinas gagawin ang paglilitis. Dahil walang karapatan ang ICC na makialam sa ating bansa dahil humiwalay na ang Pilipinas sa kasunduan ng ICC. Malinaw na ang pangyayaring ito ay kagagawan ng kasalukuyang administrasyon. Si dating Pangulong Duterte ay agarang pinadampot kahit walang matibay na basihan. Ito'y para matakpan ang isang karumaldumal na pangyayaring naganap sa Amerika na kinasasangkutan ng mga namumuno sa ating pamahalaan. Ngayon, kung hindi ninyo ito alam, ay dapat alamin ninyo dahil meron tayong karapatang makialam. Tama ang sinasabi ni Inday Sara na ang pagpapaaresto ng dating Pangulong Duterte ay labag o paglapastangan sa soberanya ng ating bansa. For your prayers and your profound support to the former presidents. We can feel your love, we can feel your anger, we can empathize with everyone's rage about what happened. And let us not be let us not forget